Kaya merong aktivista kasi merong mga taong hindi makapagsalita. Ah, tingin ko kaya meron ding mga human rights violations na nagaganap ay dahil merong mga aktivistang tumututol sa status quo. So, ibig sabihin, ah, there are forces that wants to maintain the status quo. And if we ask why, because they benefit from it. They benefit from it. Ang gobyerno ay isang malaking negosyo, malaking pera, malaking kapangyarihan. Merong mga forces na tumututol dito sa ganitong klaseng sistema. At dahil nga sila ay tumututol, nais silang patahimikin. So, kung nangyari nung panahon ni Marcos Sr. ang mga ganitong bagay at tumututol at nagkaroon ng human rights violation, at and it's still happening up to this moment, ibig sabihin, the status quo remains. Ang mga nakikinabang ay sila pa rin. Maaaring iba-ibang mukha, maaaring different uh, political dynasty, different, maaring taga Mindanao, maaring taga Ilocos, maaring taga Tarlac, pero different faces, pero sila lang uh, sila pa rin ang mga nakikinabang. Parang gano'n. So, at hindi siya umaabot sa dapat abutan ng ah, ng economic benefits if there is one, ano. Ang mahirap ay mahirap pa rin, ang manggagawa ay paliit pa rin ang sweldo, ang magsasaka ay wala pa rin lupa. So, nagtuloy lang siya eh. Actually, pa-worsen lang siya ng pa-worsen. That's why I fear for the Philippines, ano.